أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mula-mula sa lahat, tayo ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una, dahil bigyan tayo ng pagkakataon na mag-ipon sa Riyadh Jannah. Sinabi ng ating Amir. Ang buwan na ito, ang buwan ng Ramadan, may pulsa sa atin. Tsansa para tayo ay magliko, hindi lamang ng ajar, ng mga reward mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus ito ay tsansa sa atin para magliko ng kaalaman. At the experience ng aral na pwede natin dalhin sa mga susunod na buwan pagkatapos ng Ramadan. Tulad ng sabi ng Sheikh kanina, na kabilang po ikon pagtitiko natin na recognize as ibadah, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, hindi ko ito mujarrad tayo ay nakaupo lamang at naghihintay ng iftar, o di kaya dahil sa nandito tayo para makisama lang sa ating mga kasamahan. Ngunit, meron tayong mission, meron tayong purpose, bakit tayo dito, at yun ay para makapagliton tayo ng kaalaman, ng ajar, at ng iba pong magagandang bagay na ibibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang topic po na binigay sa atin para sa araw ito, calling upon the most near, dua and qiyam on the night of the week. Sa nagbasa ng poster ng Ajal Incorporated, kung titingnan natin, himay natin, merong tatlong highlights na pwede natin tingnan, o pwede natin sa tayo mag-focus. Yung unang parte is calling upon the most near, ang pagtawag sa pinakamalapit. Because alam natin ito, ay tutulong dito ay Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qarib, sa wikang Arabic. Pangalawang parte ng title na binigay sa ating dua and qiyam on the night of the week. Dua, yung supplication, paghingi ng dua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, and qiyam in the night of the week, Laylatul Qadr. So pwedeng hatiin natin sa tatlo. So, nilagyan din ng portion para matandaan natin kung saan tayo maganda. Okay, so, hindi tayo magkakaroon din ng course from the start and up to the end ng ating session. Kasi may din lang yung oras natin. So, first is pag-usapin natin ang tinatawag na al-Qarb. Kabilang sa katangian at pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ibig sabihin ay siya ay malapit. So, ano ang dalil bakit siya ay malapit sa atin? Ano ang mga guidance para mas naiintindihan natin yung tinatawag ito? Pangalawang pag-fix ang dua. Para sa akin, ito yung pinakalaman, pinaka-core ng pag-uusapan natin sa may oras na ito. Pangamuling parte ay kaya on the night of the week. Dahil ito na pala. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala, hindi natin kay Allah na masabot ng usutahanda na. Ay kahanda, so talagang kapangagi dahil sa Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dyan, unahin na natin yung ayat sa Al-Quran, ba'dahu billahi minash shaitanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi 'adahum yarshudun. Bago natin ibigay yung kahulugan, balikan muna natin yung hadith o yung sabab ng nuzul, yung dahilan kung bakit naiparating ang ayat na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, eventually sa ating lahat. Okay? Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong ang mga sahaba ridwanullahi alaihim sa kanya. Sa'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ilan sa kanyang mga companions, mga sahaba. Anong tanong nila? Ya Rasulullah, uso ko ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أقريب ربنا وننجيه أم بعيد فنناديه. Napakasimpleng tanong mula sa isang sahaba. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ba ay malapit sa atin at sapat na para tayo ay kausapin siya, humingi ng tulong o ng pangangailangan? Or, ang barido, siya ba ay malayo at kailangan pa natin tawagin siya para magbuwang kanyang pansin? Sa madaling salita, malapit ba Allah Subhanahu wa Ta'ala o malayo? Nang dahil dito, sa katanungan na ito, panasala al-ayat, dumating ang revelation kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung binasa natin kanina. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. So, tingay natin yung ayat, dahan-dahan natin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, kapag sila, ang aking mga alipin, mga mananampalataya, nagtanong sa akin, pagtungkol, no? Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni fa inni qarib. Katotohanan ako ay malapit. Masya Allah. Ngayon, titignan natin yung ta'bir, no? Yung pagkakagawa o pagkakasentence, o pagkakasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadalasan, kapag inuutusan ng Allah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may sasabihin siya sa kanyang mga sahaba o sa mga mananampalataya, palagi niyang binabanggit ang salita Qul. Ya Rasulullah, Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul hal burhanakum in kuntum sadiqin. Wa ila ba'd. Kapag may kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinuturuan ng Rasul na sabihin ng isang bagay, kalimitan, merong Qul. Pero sa ayat na ito ay, kung mapapansin natin, wala. Idha sa'alaka ibadi anni, diretsyo. Fa inni qarib. Sabi ng mga tafsirun, by the way, ang tafsir na ito ay galing sa tafsir Sa'di. No? Kabilang sa mga tafsir na pinagkakatiwalaan natin mga. Anong sabi ng ating mga tafsirun? Ito ay tumutukoy na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay direktang in-address ang mga sahaba ridwanullah alaihim. So imagine mayroong tatlong tao dito. Yung isa kausap niya at ang huling parte na kanyang sentence doon niya in-address sa pangatlo. Kabilang sa meaning nito ayon sa ating mga kasirun na ang dua na yahdaj bil muwasal, na ang dua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi kinakailangan ng mayroong tagapamagitan. So kung Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo patungkol sa dua ng kanyang sinagot ito, kung siya ay malapit, ang sinabi niya siya ay malapit at sinagot niya ito ng direkta, tayo mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag hindi sa kanya, ibig sabihin kailangan mo na rin tagapamagitan. Hindi dapat natin idaan ating mga dua sa libingan, sa mga malaikat, o sa anong bagay na sa tingin natin ay makakatulong sa atin para ipadala, parang JNT, kumbaga, ang ating mga dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya na mismo nagsabi, "Fa-inni qarib." Kadutong ng ayat, "Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an." Ngayon lang nagkaalaman, no? Ang dua, para sa kaalaman natin lahat, ngayon ang buwan natin pili ng qarib. Ang dua, mayroong dalawang uri. At dua naman, so maganda siguro no? Sa ating organization, I believe, magkakaroon ng Q&A mamaya. At may mga tanongin para sa ating mga participants at mayroong prizes, inshallah subhanahu wa ta'ala. So take good care. So this is very informative here nila subhanahu wa ta'ala. Dalawang uri ng dua. Dua, ibadah. Dua na parang ibadah siya, samba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, dua mas'ala. Dua na kung saan ikaw ay humihingi ng pangangailangan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, para mas maintindihan natin kasi konti yung oras natin. Doon sa dua ibadah, ang goal natin
ang target natin, mujarrad, pinapakasimple, para maka-earn ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong example? Kung babalikan natin ang fiqh, binigyan ng fiqh ang sala ng dalawang meaning, lugatan o istilahan. Doon sa lugatan, doon sa linguistic meaning ng sala, ibig sabihin ito, other words niya, in the Arabic word itself is dua. As-sala lugatan, iya ang dua. So other than ng sala ay dua. Example ng dua ibadah. Kabilang din sa example ng dua ibadah ay yung mga adhkar. Subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. At lahat pa ng mga masyhur na dua na nabanggit sa Quran at sa Hadith. Di ba meron sa mga ayat ng mga dua ng mga anbiya? Kabilang sa mga dua masyhur. Wa dua ibadah. Ang goal, take note, is para maka-earn ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri, dua mas'ala. Dito naman ang ating goal is para humingi ng benefit o needs, pangangailangan. So, tinatranslate natin ito sa mga words na naiintindihan natin. So, hindi ko na inuulit yung Arabic text, no? Na siya ng ating mga mufassirun. So, ulitin natin, dua mas'ala, mujarrad, to earn reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, sorry, dua ibadah yun. And dua mas'ala ay para makahingi tayo ng mga pangangailangan tulong o kaligtasan mula sa kapahamakan. Okay, moving forward. Pagdating naman sa core, ito mas palawakin natin yung pagkakaintindi natin sa core. Dito na natin medyo palalawakin yung usapin patungkol sa ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang malapit sa atin. Okay? Dahil meron din dalawang uri o dalawang itsura ng core ng pagiging malapit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin. Una, puro dirilihi ng kulli khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit sa atin dahil bi'ilmihi. Dahil sa kaalaman niya sa lahat ng kanyang mga nilikha. So lahat tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Both yung physical, yung may kaluluwa at walang kaluluwa. At dahil siya ang may gumawa sa atin, siya ang may lubos na kaalaman patungkol sa atin. So paano natin medyo talawakin yung sabihin. Allah wa raqib wa shahid. Kaya siya nagmasigaw pa yun. Mamawin. Bismillah. Okay. Unang klase ng aruku. Nawaan. Baka dahil yan, naka-on siguro yan. Wala, naka-on. Bismillah. Ayun. Okay na? Bismillah. Malinaw sa ito. Alhamdulillah. Ulitin natin ang pagiging malapit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalawang klase. Una, qurbullah bi'ilmihi min kulli khalqihi. Ang pagiging malapit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin dahil siya ang higit na kaugalian sa atin. Ayun. Kabilang sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya rin ay ang asyahid. Siya ang nakakakita o saksi, witness sa lahat ng bagay. It's either siya maging witness para sa iyo or against sa iyo. So maging witness siya para sa iyo kapag ang lahat ng tao o karamihan sa mga tao ay tingin nila ikaw ay gumawa ng masama. Pero Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang iyong witness. Ang Allah subhanahu wa ta'ala naman ay maging witness against sa iyo kapag siya lang ang naging witness na ikaw ay gumawa ng hindi maganda. O huwag matandero ala sirrin wa akhfa.
ang Allah subhanahu wa ta'ala ay merong full awareness pagdating sa mga sikreto at mga bagay na nakakubli. Anong pinagkaiba ng sir? Akhfa. Take note ito, pinag-uusapan natin dito yung kaalaman ng Allah sa atin. So alam ng mga tao ang ating mga sikreto, ang mga bagay na nakakubli. Ang bagay na sikreto, ito yung mga tinatago natin. Walang ibang nakakaalam na ibang ikaw at Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sikreto. Ang malakfa, pag sinabi namin yung mga nakakubli, ito yung mga bagay na walang nakakaalam, hindi mo alam, hindi alam ng mga tao sa paligid mo, ngunit alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mas kilala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa ating mga sarili. Bigyan natin ng example. Minsan, kapag sinasabi natin na ang pinaka malapit sa akin ay yung kilala niya ako. Diba sa mga kaibigan natin? Meron pa yung isang kaibigan dalawang tatlo na alam natin sila yung lubos na nakakakilala sa atin. At ang description natin sa kanila, sila yung pinakamalapit sa atin. Best friend, ika na nila. Mga kilala ko yun hanggang sa kuko. Kasi sa mga ginano, nagtigat yan sa kumbol. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pala ang higit na mas nakakaalam sa mga sarili natin kaysa tayo mismo. Okay? Ya'lamu kha'inatul a'yun. Ito pang isang bagay na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa atin. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga glances, yung mga nakautingin natin. Bigyan natin ng example para mas maintindihan. Halimbawa sa mga kalalakihan. No? Minsan, ang mga kalalakihan ay nagnanakaw ng tingin sa mga bagay na haram sa kanila. Pwede ko na kailangan mas palalimin pa ang ibig sabihin. So kahit glance lang, pero mayroong intention na tumingin sa haram. Alam yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pwedeng mga pagkakataon na hindi natin na-realize, hindi na-realize ng mga kalalakihan. Ano ba? O kaya yan, matapos ng sudo at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ano ang tinatago ng ating mga puso. So yan yung example ng awareness ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ang dahil dyan, siya yung pinakamalapit sa atin. Mas malapit pa kaysa sa best friend natin. Okay? Ngayon, pangalawang uri ng pulbon. Pagiging malapit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pulbon, min ibadihi wa da'ihi bil ijaba wal ma'una bil tawfiq wa tawfiq. Ito ay by level. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit sa kanyang mga alipin na nagdua at level ng kapag ito ay sinagot na, mayroong istijab, may kasagutan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at mayroong tulong mula kay Allah at panghuli kapag mayroong tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Every time na natatagagan ka ng isang word sa napagin natin, mas nagiging malapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung titignan natin, walang ulan na yung mga taong pinumpigan, ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung pinakamalapit sa Kanya. So una, ulitin natin, ang pagiging malapit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng Kanyang mga nilikha dahil alam niya sila, alam niya ang mga ito. Pangalawa, ang pagiging malapit ng Allah subhanahu wa ta'ala specific sa Kanyang mga alipin na nagdua at sinagot ang kanilang dua at ang dahil doon, sila ay tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang huli sila ay binigyan ng tawfiq, furqan, rushd ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon na nakuha natin yung dua, yung pagiging malapit ng Allah subhanahu wa ta'ala, balikan natin na lang yung paano humingi, paano magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumako muna tayo sa kung paano al-ashkal, itsura, ways, kung paano nagre-respond ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay? So, diretso na tayo. Ilan sa mga Musliman, matagal na sila nagdua. Siguro mga 10 years na pero wala pa rin kasagutan. Mga 5 years, same dua pero feeling nila hindi pa rin sinasagot. Wala pa rin respond.
kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pwedeng 20 years, pwedeng tanan ng buhay niya, pero sa isang dua kay Allah, pero hanggang ngayon hindi pa rin binibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba nakaka-stress? Medyo problematic. At kapag medyo mahilang iman natin, baka bumina yung sala natin, yung fasting natin, yung mga ibadah natin, kasi hindi rin ako pinapakinggan ng Allah, bakit ako magduduwa sa kanya? Yan ang bilang. Dingin sa ating kaalaman merong katuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol dito. Merong tatlong kapamaraanan ang Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya sinasagot ang dua ng kanyang mga alipin sa kanya. Sabi sa hadith ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atin rahim." Sa malapit na pahulugan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ni isang Muslim na kapag siya ay nagdua, siya ay nanalangin, no? Na ang kanyang dalangin ay walang bahid ng itham. Ano yung example nito? Ibig sabihin, kapag ikaw na Muslim, nagdua ka, at yung dua mo hindi dua para sirain ang iyong kapwa. Hindi kaya hindi siya dua na gagawin mong pasabwat ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain. Anong halimbawa? Kadua, halimbawa sabihin mo, Ya Allah, bigyan mo ako maraming pera para makabili ako ng alak, ng sigarilyo. O bigyan mo ako maraming pera, Ya Allah, para makapagsugat ako. O Ya Allah, sana yung manok ko na inalagaan ko manalo sa mga. Hindi kaya Ya Allah, so and so forth, na ang hinihingi mo ay itong kasalanan. Pangalawa, kapag ang dua ay wala daw qati'ur rahim. Kapag ang dua mo ay walang panalangin ng pagputol ng connection sa mga kamag-anakan. It's either your own relatives o kamag-anakan ng ibang pamilya. So, dalawang bagay. Huwag tayong magdua na merong naman na humingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging kasabot siya sa kasalanan o di kaya pagputol ng koneksyon ng kamag-anakan. Kapag natupad yung dalawang kondisyon, illa aktahu Allah biha, ibibigay sa kanya garanti 100%. Nasa kasi wala yung dalawa. Sa tatlong pamamaraan. Una, ima ay yu'ajjal lahu da'watan. Ito yung pinakagusto natin na paraan ng pagsagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah, ay ibibigay sa kanya ajlan, kaagad-agad yung hiningi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Which is ito yung parang expectation na nakakarami. Nakalagay pag nagdua, dapat sagutin ka agad. Nandiyan na kaagad. Di ba, nagbuha si Fulan na makapag-asawa sa next year, dapat pag next year makapag-asawa mo siya. So, yun yung parang expectation natin. Which is pwedeng mangyari. Dahil nabagit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang itsura o syakal o paraan ng pag-respond sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna an yudhakkiraha lahu fil akhirah. Kung hindi bibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng direction, agad-agad, ipagpapaliban niya ito sa iyo at ibibigay sa iyo ng akhirah, sa huling buhay. At ang wisdom dito ay dahil walang duda na mas magiging malaki ang reward mo sa kanya. Ang pagpapaliban ay mayroong hikmah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, wa imma ay yasrifa anhu min su'in mithlaha. Pangatlong uri kung paano sinasagot ng Allah ang ating mga dua. Kapag tayo nagdua sa Kanya, yung dua mo na yun, na hindi mo nakuha kaagad-agad, at hindi rin ibibigay sa iyo ng Allah sa iyo at akhirah, ngunit yung dua na yun ay magiging dahilan
para iligtas ka ng Allah sa isang sakuna. O tulungan ka sa iyong problema. Halimbawa, no, ikaw ay nagkaroon ng sakit. At ang dahil sa ikaw ay malimit, palagi nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang naging dahilan para gumaling ka kaagad sa iyong sakit kahit hindi mo hiniling na gumaling ka. Hindi kaya naman ay pinotektahan ka niya sa isang dilubyo. No? Halimbawa, hindi natuloy ang fight mo kasi yung pala, pagdating mo sa lugar ay merong bagyo o merong sakuna. At sinagip ka ng Allah dahil sa iyong dua na ginawa before. Hindi niya bigay sa iyo kaagad, hindi niya nilsap sa iyo sa iyong akhirat, ngunit yun ang naging instrumento para ikaw ay masagip sa isang dilubyo o sakuna. At sabi ng mga sahaba, radhiyallahu alaihim, idan nukaffir. Sabi ng mga sahaba, nung narinig itong tatlong uri o itsura ng pagsagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga dua, idan nukaffir, magparami tayo ng dua. Biyan natin ang example. Halimbawa, I believe parang grupo-grupo tayo dito. May mga grupo friends na puro lalaki, puro babae. No? Minsan lumalabas tayo, di ba? Sa outing, restaurants. Kadalasan may nanilibre sa akin. Ayan. Ngayon sabi nung nanilibre, kain lang kayo. Eh, bawa bago niya 3,000. Tapos, na-order na lahat, alhamdulillah, hindi umabot ng 3,000. Ngayon, nag-offer pa siya. Sabi niya, sino pang gusto ng magdagdag ng pagkain ng order? Ngayon, meron isa, medyo malaki ang appetite niya. Nagdagdag ng malaking order. Tumampas sa 3,000 yung kanya bill. So, paano natin ma-relate dito sa hadith? Doon sa dua, doon sa hadith, yung itsura ng pag-reply sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para bagang walang limitation ang dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakapagsalita mga sahaba, idan, manukfir, magpadami tayo ng dua. Kung ang tao, offeran mo ng isang bagay, halimbawa doon sa sinabi na binigay natin kanina, pwede sabi niya, kuha lang kayo. Pero deep inside, gusto yung 3,000 mo, baka hindi ko na kaya magbayad. Diba? Pwede sabihin ng tao, kain lang kayo ng kain. Halimbawa sa Kandoy, madami yung bisita, kanto ko. Ang ending nakakutang sa tindahan, so, kasi na short. Ibig sabihin tayong nilalang ay limited. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, kung sinabi niya sa hadith, kung sinabi ng Prophet sallam, ang nag-reply dito ng Rasulullah sallam, qala, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ay madami siyang resources. Walang ghani, siya ay ang pinakamayaman. So kung ang tao, pwede niyang i-fake yung hindi niya, walang pangangamba sa kanya, na pwede siyang maubusan. Ang Rasulullah SAW ay mayroong full na confidence na hindi mauubusan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pinagkaya. So hopefully sana nag-gets natin ng example. So Allah subhanahu wa ta'ala ay buo ang tiwala ng Allah subhanahu ng Prophet Muhammad sallallahu na hindi siya mauubusan. Allahu Akbar. Ang Allah ay meron siyang mas madami. Mas madami pa yung meron ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa hilingin natin, hilingin ang lahat ng kanyang mga nilikha. Sabi pa sa isang hadith, Allah Azza wa Jal, ana'ida dhanni abdi di falyadhun bi ma yasha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadith Qudsi, ako, sabi ng Allah, ay nasa kung ano ang pag-aakala sa akin ng aking mga alipin. Falyadhun bi ma yasha. Ibig sabihin kung ano yung dhan natin, yung expectation natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, baka yun ang din yung maibigay niya sa atin. So kung sa tingin natin ang kaya lang ng Allah ay ito, bahay, lupa, so on and so forth, baka nagkakamali tayo.
mas higit pa doon yung kakayanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's why ulitin natin, kapag tayo ay nag-dua, don't limit your dua. Huwag kayong magpipit sa dua. I-maximize natin ang dua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at padamihin natin. Nabanit na natin ang core. Okay, nagkaroon tayo ng understanding sa core, ng understanding sa dua, yung kanyang mga types, mga uri ng dua, uri ng core, uri kung paano ang response ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon naman, kung mayroong dua na tinatanggap, mayroong din dua na hindi tinatanggap. So dapat itagal natin, pag-usapan natin, hindi para pahiyain yung mga tao na merong challenges sa pag-iingat, kundi para maingat, tayo ay makapag-ingat. Tandi, ilang warning na rin sa ating mga sarili. Sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga tao, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah, katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tayyib. Pag sabing tayyib siya ay malinis, pure. La yaqbalu illa tayyiban. Hindi siya tumatanggap maliban na lamang na ito ay malinis rin. Sa huling pag ng hadith, thumma dhakara rajul, binanggit o nagkwento ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang lalaki, Yubilus Safa, isang lalaki na nawala sa desierto. Pero isang lalaki na nawala sa desierto. Ashhada wa akbara. Ang kanyang buhok ay matigas na at napuno ng gubak, ng alikabok. Di ba sa movies, kapag ang lalaki stranded sa desierto, dahil sa ilang araw ng nangligo, tumigas yung buhok niya at napuno ng alikabok. Ito yung itsura na dinidescribe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamudu yadayhi ila sama, tinaas niya ang kanyang kamay kasi siya ay nawawala na. Hindi na siya makabalik. Hindi niya alam saan siya, anong direksyon siya pupunta. Yamudu yadayhi ila sama, tinaas niya ang kanyang dalawang kamay at sabi niya, Ya Rab, Ya Rab. Masya Allah. So sino ba hindi magiging ikhlas kapag ikaw ay nasa gipit na sitwasyon, di ba? Okay. Kadalasan kapag tayo ay nasa gipit na sitwasyon, naging ikhlas tayo. Di ba? Pero ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram. Ngunit ang kanyang pagkain ay haram. Wa mashrabuhu haram. Ang kanyang inumin ay haram. Wa malbasuhu haram, ang kanyang damit ay haram. Wa huliya bil haram, at lahat ng kanyang sustenance, lahat ng kanyang resources ay haram. Nagtanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'anna yustajab lidhalik?" Paano sasagutin sa kanya ang kanyang dua? So kabilang pala sa mga hindi tinatanggap na dua ay kapag pinitawag akul haram, ang pagkain ng haram, pag-inom ng haram, paggamit ng habagin ng haram. Ibig sabihin ng kanyang hanap buhay ay galing sa haram. Kung hindi natin bigyan ng example, hindi na. No? Ikaw yung mga riba, nagpapa-interest, gambling, pagnanakaw, okay? Yung corruption, so on and so forth. Okay, so hindi nakakagulat na hindi tanggapin sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dua kapag ikaw ay nagpo-consume ng haram. Iyadan billah. Pero kaya sa banal na Quran, sa banal na Quran na ishbihat din ang hadith. Parang katulad ng hadith na ito. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا لَقِيُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sa panahon ng ulit ng Propeta Muhammad sallam, ang mga Quraysh, sila ay kilala ng mga traders. Hindi sila nag-trade within the peninsula
ng Arab Peninsula. Sila rin ay pumupunta sa ibang countries. Sumasakay sila ng safina ng bangka o ng barko. فَإِذَا رُكِبَ فِي الْفُلْكِ وَعَدُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Isang araw, habang sila ay naglalakbay, sila ay dinatnan ng malakas na bagyo. Ang mga Quraysh na ito, sila yung mga mushrikun. Sila ay nagsasamba ng mga idol. No? Sila ay idol worshippers. Alam natin na mga Quraysh sa panahon ng Islam, sa early days or years ng taon ng Rasulullah, sila ay mga mushrikun. Ang sinasamba nila ay mga pagans. Ngunit, doon sa panahon na sila ay dinatan ng bagyo, malakas na bagyo, siyempre silang mamatay, da'ullahu mukhlisina lahu din. Humingi sila ng napakasincere na dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, alam nila na hindi tatanggapin ng mga idols yung kanilang dua. Isinantabi muna nila. Kumbaga, kung may dala sila, may mga ributo na gawa sa dates, gawa sa kahoy, gawa sa bato, isinantabi muna nila yun. Dumiretso sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ubaw mo sila din. Ikhlas talaga. Mismo Allah subhanahu wa ta'ala ang sabi na, ikhlas yung kanilang pagpuan. Walang manadyahu ng pagri, idharul mushrikun. Ngunit, nung sila ay makadaon na, nasa pangpang na sila, idharul mushrikun. Sila ay bumalik sa kanilang mga idols, mga sinasamba. Anong aral dito? Yung pagsubok na dumaan sa kanila, yun ay statement sa mga sahabat, sa mga mananampalataya. Una, kapag ang tao ay nasa state of calamity, na sa panahon na siya ay nahihirapan, sa una, bumabalik ang kanyang fitra, ang kanyang asal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema, kapag maluwag na, kapag masaya na, pag happy na siya, bumabalik sa kanya mga kasalanan. Idhum yushrikun. Katulad ng lalaki na nawala sa siya. No? So, hindi tinanggap sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua. No? Dahil siya ay kumakain na doon naman sa mga mushrikun ay hindi rin tinatanggap ang kanilang dua. So, ang tanong, bakit sila naligtas? Ulitin natin. Hindi sila naligtas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, yung kwento na yun ay aral para sa ating lahat. Na hindi lahat ng dua ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, akala nila sila ay ligtas na dahil sa dua, pero sila ay naging malaking example para sa ating lahat. Panguling parte natin is yung Aqiyah wa Laylatul Qadr. Ang Laylatul Qadr